Magandang araw mga kaibigan. Nanonood ako kanina ng live streaming ni Madam Maharlika. Nag-comment ako. Sabi ko daw na, my salute and admiration to you, Madam Maharlika. Then, binasa ko yung mga ibang comments. Naku, maraming nagtatanong. Sabi, totoo ba na may warrant of arrest ka na, Madam Maharlika? Madami-dami ang nagtatanong sa warrant of arrest. Kaninang umaga, meron akong nasagap na ganun balita na may warrant of arrest na daw si Maharlika. Hindi ko masyadong pinansin dahil parang hindi ako maniwala na magkakaroon siya ng warrant of arrest. So, ngayon lang, habang nanonood ako sa live streaming, nakita ko na may mga diehard followers ni Maharlika na parang natatakot ba, affected kung totoo ngang may warrant of arrest. Kaya tinigil ko muna yung panonood sa live streaming ni Madam Maharlika. Mamaya ko na lang panuorin yung kanyang Nag-vlog na ako kagad para klaruhin natin kung meron o walang warrant of arrest. So, bago ako nag-vlog, nag-search muna Google. Madali mo man lang iana sa Google . So, ang aking na-search po, may mga Ensaymada vloggers na nagpapakalat na meron ng warrant of arrest. Hindi ko na babanggitin. They are worthless yung mga Ensaymada vloggers. Mga na may nag-uutos lang sa kanila. Yan ang mga naka-payroll. So, sila ang nagpapakalap ng balita na may warrant of arrest na si Madam Maharlika. So, huwag kayong maniwala sa mga Ensaymada vloggers. Kung lumabas na sa mainstream media, sample, Inquirer, Philippine Star, Manila Times, Bulletin, CNN, pag itong mainstream media na ito ang maglabas ng balita na, example, Pampanga Regional Trial Court issued a warrant of arrest para kay Claire, ano ba yung tunay na pangalan ni Maharlika? Claire ang alam ko . Ayun, kung mainstream media, malapit na sa katotohanan. But kung mga vloggers, YouTube ba yan o TikTok, Facebook, Facebook, huwag nyo kaagad paniwalaan. So ako, nag-search ako sa Google. Wala pong balita galing sa mainstream media na meron ng na-issue warrant of arrest kay Madam Maharlika. Okay? So, huwag po kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa ating Madam Maharlika. Okay. I consider myself as a loyal follower kay Madam Maharlika. Kahit nababatikos ako, may mga nag-unsubscribe sa akin, yung mga pro-BBM mga tao na ayaw idilat ang mata. Sabi, anti-Marcos ka na, mga na nabudol ka na ni Maharlika, unsubscribe kita. Ganon. May mga ganon akong subscriber. Sabi ko, okay lang, like. I don't care kung i-unsubscribe. Basta, after a careful study sa mga sinasabi ni Maharlika, I have come to believe na ang intensyon ni Maharlika sa pagbabatikos sa PBBM admin is dahil mahal niya ang taong bayan. Mahal niya ang Pilipinas. Delikado itong ginagawa niya dahil head-on yung banat niya. Grabe, hindi ko kaya yun. Direct na binabangga niya ang administrasyong Marcos, lalo na si First Lady Liza. Mahirap gawin yun, but itinataya niya ang kanyang everything. Anong makukuha niya sa pag-vlog?
ng ganito. Yung pera, kung magkapera man yan, maliit. Kikumpara mo sa kinikita niya sa kanyang trabaho as a healthcare professional. Nakita ko ang kanyang hangarin na ibulgar ang kalukuhang nangyayari sa bansa kasi kung walang mag-ingay, ay kawawa ang Pilipinas. Kaya ko, I have come to a point, nag-decide na ako na kahit batikusin ako, bahala na. Yung mga isinisiwalat ni Madam Maharlika na may ebidensya, yung may ebidensya, ini-expound ko. Example, yung Okada dispute. Believe ako doon. Nakialam ang administrasyong ito sa Okada dispute. Kasi, merong tumawag sa akin na empleyado mismo ng Okada. Nasa loob siya mismo nung nangyayari yung mga kaguluhan. Eyewitness siya. Tumawag sa akin at kino-confirm niya, Sir, yung mga expose ni Maharlika tungkol sa Okada, totoo. Yung mga luggage na sinasabi ni Maharlika, luggage nga tinanggap ng mga, hindi ko na pangalanan, totoo, malaking bayad ang naibigay sa opisyalis ng gobyerno na pumabor sa kalaban ni Mr. Okada. So, yun, Okada issue, ano pa? Yung pulburon, yung export sa Australia, sa Europe, halos-hos. Grabe, ano? Sinasama nila sa trip nila sa New York. Yung pala, sila na yung mga exporter ng pulburon. Klaro yung ebidensya, mga picture. Ano pa? Yung alleged hoarding, smuggling, Michael Ma. Ang galing ni Maharlika, nakakuha siya ng sulat o memorandum galing kay dating National Security Advisor Carlos. Sinulatan niya si First Lady, ina-explain niya yung tungkol sa involvement ni Martin Araneta. Those are clear evidences. Ano pa? Yung ano sa Department of Agriculture, yung pagbili noon ng sibuyas noong December, na yung expose niyang iyon na-confirm ngayon ng ombudsman dahil preventive suspension na yung mga binabanggit ni Maharlika. So, yun. Ako, itataya ko ang aking pangalan, ang aking credibility sa pagsuporta sa mga expose ni Madam Maharlika na may katibayan. Okay? In the same manner, so dalawa na itong sinusuportan ko na medyo controversial. Ko Maharlika at saka itong si DG Bantag. Nababatikos din ako dahil sa aking support kay DG Bantag. Balang batikos. Basta sarili kong paniniwala ito, opinion, na itong si DG Bantag na frame up lang. Hindi ako naniniwala na siya ang mastermind doon sa Lapid case at sa Camilla Moore case. Kaya, to the end, I will support DG Bantag all the way. Ganon din itong kay Madam Maharlika. Na wala na akong okay, balik tayo sa warrant of arrest. Kasi tingin ko, as far as legal matters is concerned, untouchable si Maharlika. Yung pakulo ni Katunying noon, mag-iisang buwan na may cyber libel case, umusad na at ang warrant of arrest nasa pulis na. Wala yun. Propaganda yun. Gusto nilang takutin ang mga supporters ni Maharlika.
Gusto nila tayong takutin. Kaya ito, I believe, another round ng pananakot, pagagawa ng mga ensaymada vloggers na kasi dumadami na ang naniniwala kay Maharlika. Tinitignan ko, basta mag-vlog siya, pinakamababa, mga 15 to 20,000. Pinakamataas, more than 100,000 viewers. Ang laki na nun. Ibig sabihin, dumadami na ang na-open ang kanilang minds at naniniwala kay Maharlika, kaya dumadami ang nanonood sa kanya. Isa na ako nun. Inaabangan ko yung kanyang live stream at nanonood. Okay. So, hindi naman lahat ng kanyang sinasabi in-expound ko kung ano lang yung tingin ko na may ebidensya. Yon ang sinusuportan ko. Kaya, ipagpatuloy po natin ang pag-pray, pag-support kay Madam Maharlika. As far as warrant of arrest, wala po. Ang ipagdasal natin yung physical threat, yung pwede siyang saktan. Kasi napag-alaman ko na marami daw alipores ng kanyang mga kalaban na nasa California at nag-iingat si Madam Maharlika sa kanyang paglabas-labas. Yung physical threat, delikado siya. But yung legal, wala, untouchable siya. Dahil ang pwede lang i-ano sa kanya, libel eh. Sa Amerika, walang libel. So, tingin ko, inis na ang kanyang kalaban. Ang Wonder Woman of Malacanang sa kanya. Kaya kung ano-ano na lang naisipang pang-stop sa kanya, warrant of arrest. Kaya, relax lang tayo, mga minamahal kong supporters ni Madam Maharlika.